Pag-usapan nga po natin itong 4Ps. 17 years since its implementation, ASEC Dumlao. Ano na po ba ang kasalukuyang estado ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps? Well, Miss Cheryl, tama yung nabanggit mo, 17 years na po itong tumatakbo at 17 years na po tayong nakakatulong sa mga kababayan natin na mahihirap. 17 years na po tayong namumuhunan sa edukasyon at kalusugan ng mga batang galing sa mahihirap na pamilya. Layunin kasi natin sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program na i-break yung intergenerational cycle of poverty sa pamamagitan nga po ng pag-invest sa human capital, particularly in education and health. Kung kaya nga po, yung ating mga 4Ps beneficiaries ay nakakatanggap ng conditional cash grants. Kapag po yung kanilang mga anak ay pumapasok sa paaralan, sila po ay nagpapacheck up regularly at nag-a-attend ng family development sessions. Batay po doon sa ating pong pinakahuling tala, this is as of July 31, 2025, mahigit 1.4 million households na po yung nakapag-exit sa program dahil nag-improve yung kanilang level of well-being. In fact, self-sufficient na po sila o level 3 based on the administration of the social welfare and development indicators na ginagamit ng ating pong mga social workers to measure social adequacy and economic sufficiency. So again, sila po ay nag-exit na sa program dahil sila nag-improve na yung kanilang estado ng buhay at sila na po ay either may mga anak na nakapagtapos na ng pag-aaral, meron na po sariling pinagkakakitaan, may empleyo, and kaya na po talaga nila na tumayo sa kanilang paa at hindi na nangangailangan ng tulong mula sa ating pong pamahalaan. We would just like to add, Ms. Cheryl, na from this data ay meron tayong na-monitor also na mahigit 39,000 na mga pamilya na may mga anak na nakapagtapos ng kolehiyo na nakapasa na rin ng mga licensure examinations. And in fact, 90 na mga bata ang board top-notchers from Wow! 2019 to 2025. Nakakatuwa naman pong marinig yun, Doon po sa sinasabi po natin, ASEC Dumlao, na 1.4 na pamilya na naka-exit na matapos maging self-sufficient. Ito po, nakatapos ng 7 taon or may mga pamilya din naman na hindi naman umabot ng 7 taon, pwede na nakapag, naging self-sufficient na po sila. Well, ito po ay kasama na rin yung mga nag-exit dahil nag-voluntary waive sila. Ibig sabihin na batid nila na nag-improve na rin talaga yung kanilang estado ng buhay kaya sila ay nag-voluntaryo na nag-exit mula sa program. This information ay nakalap po natin from July 2022 to July 31, 2025. So, hindi pa ito kasama, hindi pa kasama yung mga nauna nang nag-exit sa program prior to 2022 dahil nga nag-improve na yung kanilang level of well-being. So kung idadagdag pa natin, we are certain na mas mahigit pa po dito yung nag-improve na yung kanilang level of well-being. Gaano po ba karaming pamilya ang na-accommodate po ng pamahalaan dito po sa programang ito? Alam mo, Miss Cheryl, dahil nga ang annual target natin ay nasa 4.4 million households, ang ating mga 4Ps beneficiaries, kung titingnan mo kasi yung mga unique count, ibig sabihin yung talagang sila ay nag-umpisa na, sabihin natin noong 2018, because doon na institutionalize yung batas o yung 4Ps law. Iba pa yung bilang ng mga existing na program beneficiaries prior to 4Ps law So yung mga existing noon plus yung mga new na enroll when the 4Ps law was institutionalized, mahigit Cheryl, mahigit 4.4 million households. I don't have the exact numbers right now, but we have it in our report kung ilan yung bilang ng unique beneficiaries na napasama at natulungan na nga ng programa. But definitely, kasi kung mahigit 4 million yung annual targets mo, may nag-exit ka na mahigit 1.4,
definitely that this is more than 5 million unique households already. Opo. Pero doon sa yearly na target natin na 4.4, yun po ba naa-accommodate natin lahat ng nasa listahanan or kapos pa rin po ang budget natin at mas kung mabibigyan pa ng additional budget ay mas marami talagang pamilya ang kailangan maging bahagi pa ng 4Ps or qualified to be part of 4Ps? Yeah, kasi Cheryl, kung titignan mo, yung 4.4 na annual target, yan kasi yung nakalagay no doon sa ating pong National Expenditure Program na eventually nga lumalabas doon sa ating General Appropriations Act. So, yun talaga yung target. But batid natin na kung susundan mo yung 2019 listahanan, which is the latest National Household Targeting System for Poverty Reduction o yung talaan ng mga mahirap na pamilya, nasa mahigit 5 milyon yun yung latest na datos natin. Kaya merong mga hindi po napasama sa programa. Kaya nga, ang ginagawa natin para ma-meet yung targets, tinitiyak natin, sinasala natin na yung pong mga mahirap na pamilya na meron lamang pong anak 0 to 18 years old, yung na-enroll sa 4Ps beneficiary na mga 4Ps beneficiaries. Kasi, Michelle, kung babalikan natin yung eligibility criteria, dapat kabilang ka doon sa listahanan or the National Household Targeting System for Poverty Reduction. And pangalawa, ikaw ay may anak 0 to 18 years old. Mhm. Or at the time of the enumeration, merong pong buntis na monitor. Yes, oo. And gayon din po, dapat willing kayo na mag-comply doon sa specific conditions ng program para kayo ay mapabilang. So, yun yung tinitingnan natin para ma-ensure natin na ma-capture nga po sila doon sa 4Ps beneficiaries natin. Mhm. So ano po ang tansya ng DSWD? Gaano pa sanang pamilya ang kailangan or hindi na naabot na yung limit pero ilan pa sana yung dapat na ma-accommodate po ng 4Ps? Actually, Ms. Cheryl, yung latest na um, na-validate natin na mga mahirap na mga pamilya ay nasa around 400,000 households. Yan yung pinaka-latest na count natin na eligible na mapasama sa programa. Now, they have the chance actually na ma-include, ma-register sa program, especially na meron pong mag-e-exit na mga 4Ps beneficiaries. In fact, ngayon kasi, Ms. Cheryl, doon sa aming active households, nasa mahigit 3 million yung pong 4Ps beneficiaries. So, maaari talaga na tayo na mag-register ng mga karagdagan pa na na-validate na po natin. Okay. And then by next year kasi, Ms. Cheryl, meron tayong nakikita na mga more than 1.4 million households that will be exiting from the program dahil na-meet na nila yung 7-year limit. Di ba kung babalikan natin yung Republic Act 11310, yung 4Ps law, sinasabi doon na maaari po silang manatili sa programa for 7 years. Mhm. Yung po yung period ng program participation. So by next year, mag-exit na po nga yung maigit 1.4 million na household beneficiaries. So kung walang pagbabago doon sa batas, mababawasan pa yung bilang ng ating mga active households and malaki na yung posibilidad na mag-register tayo ng mga na-validate na natin na eligible households. Paano po kung pag nakapitong taon na pero wala pa rin silang kakayanan? Actually, Ms. Cheryl, yan nga po yung isa sa mga napag-uusapan nung nagtungo si former DSWD Secretary and now Senator Erwin Tulfo sa tanggapan po ng DSWD few weeks back. Nagpulong nga po sila ni Secretary Rex Gatchalian at isa ito doon sa mga napag-usapan kasi nabanggit ni President Marcos Jr. sa kanya pong SONA na hinihikayat ang Kongreso na maamyendahan din yung pong batas na basihan nga po ng implementation ng 4Ps. Kasi isa ito doon sa nakikita natin na maaring ma-push na panukala sapagkat nakikita natin na kapag may mga 4Ps beneficiaries na mag-e-exit na hindi pa nag-improve yung kanilang level of well-being, baka masayang yung pong investments ng ating pong pamahalaan sa kanila. Especially kapag may mga adverse shocks or sudden crises
mga na maaring makaapekto sa kanila, mas mapalala yung kanilang estado ng buhay, imbes na matulungan sila, mas ma-exacerbate o mas mapalala pa ito. Kaya ang tinitignan natin is sana hindi po tayo magbase lamang doon sa 7-year limit o 7-year program participation period. Pero sana maging needs-based yung approach na tingnan natin yung level of well-being ng mga 4Ps beneficiaries as a criteria for their eventual exit in the program. Kasi maaari naman na in less than 7 years, mag-improve na yung kanilang level of well-being. But in some cases, baka even beyond 7 years, hindi pa nga po magbago yung estado ng buhay ng ating mga beneficiary. Kaya sana yun ang maging basihan din, no? Yung resulta ng administration ng Social Welfare and Development Indicators para makita po natin kung kinakailangan pang manatili sa programa o kinakailangan mag-exit na nga yung ating po mga program beneficiaries. But gaya ng nabanggit ko, napag-usapan din ni DSWD Secretary Rex Gatchalian with Senator Erwin Tulfo, yung aftercare, yung naman pong additional interventions na maaari pong ibigay doon sa mag-exit na sa program mag-exit na as program beneficiary pero hindi pa nag-improve yung level of well-being. Diyan po pumapasok yung mga additional toolkits kagaya ng livelihood intervention na maaari nga pong ilagay o propose as amendments doon po sa 4Ps law. Yung pong nakukuha ngayon ay ganun pa rin po. 'Di ba may health grant na 750 pesos kada buwan na grant para po sa sa health. Tapos That's correct. education, pag elementary 300 kada estudyante, 500 pag junior high school, and then 700 kapag senior high school. Tapos nandun din yung 600 pesos na buwanan para sa rice subsidy naman. That's correct. Kung meron kang 3 anak na enrolled in senior high school, that's 700 times 3. So 2,100 for your education grant plus 750 for your health and nutrition grant, which is now 2,850 plus 600 pesos. So if you add that, 3,450 yung kung maaari po niyong matanggap, provided that you complied with the conditions of the program. So kung i-multiply mo po yan ng 2, dahil every 2 months po yung release ng ating conditional cash grants, 6,900 po ang maximum na matatanggap ng ating mga 4Ps beneficiaries na may anak na enrolled sa senior high school. Paano rin po nasisiguro, Asek Dumlao, na talagang nakakatugon sila doon sa mga kondisyon na ibinigay para hindi mawala sa programa? Yes. Meron tayong very robust na compliance monitoring mechanism. So tayo nakikipagtulungan with the Department of Education and with the Center for Health Development dahil sila po yung kabahagi natin sa pagmumonitor nung compliance ng ating pong mga 4Ps beneficiaries. Meron pong form na ginagamit, dinadala po yan sa paaralan buwan-buwan para i-check po ng ating mga partner schools kung nag-attend ng school 85% of the time or 85% of the month yung pong ating mga 4Ps beneficiaries. And that form will be brought to our regional program management office and then ini-encode po sa ating system. That will be the basis for the release of their conditional cash grants. In the same manner, yung pong health compliance form natin, dinadala rin sa mga health centers para i-check din ng ating mga local health officials kung nagpa-check up yung mga bata, kung nag-avail sila noong mga immunization, nagsagawa sila ng weight monitoring, kapag nagpa-check up din yung mga buntis na ina. And then, kapag nag-attend din ng family development sessions, yung ating po mga 4Ps beneficiaries, yung form din na yan ay i-encode and then again, it will be a reference for the preparation of their payroll o yung pong basihan sa pag-release nga po ng conditional cash grants ng ating mga beneficiaries. And in addition to that, para matiyak na talagang sila ay nagko-comply dun sa conditions ng program,
buwan-buwan po natin yung pinapaalalahanan o pinapaalala sa ating mga 4Ps beneficiaries na meron po silang linagdaan na oath of commitment. Mhm. Doon po kasi sa oath of commitment, nakasaad doon na sila ay nag-a-agree na magko-comply doon sa condition ng program. Ibig sabihin, papupuntahin nila yung kanilang mga anak sa paaralan, magpapa-check up, and mag-a-attend nga po ng buwan ng family development sessions. And Mhm. during the FDS, remind po uli yan ng ating mga program staff. Kasi nga, hindi lamang po natin sila binibigyan ng conditional cash grants, ni Cheryl. Lagi nating pinapaalala sa ating mga 4Ps beneficiaries na bigyang pagpapahalaga ang edukasyon at kalusugan. Dahil yun po yung tanging yaman na maipapamana nila sa kanila pong mga anak. Hindi po natin mabibreak yung intergenerational cycle of poverty o mananatiling mahirap po itong mga pamilyang ito kung hindi makakapagtapos ng pag-aaral yung kanilang mga anak at hindi po sila magiging malusog at malakas dahil yung health and education are drivers for productivity of an individual. So Mhm. dapat po talaga na bigyang pagpapahalaga yan ng ating pong mga beneficiaries. At yan naman po yung isunusulong natin sa programa, yung behavioral change para Mhm. talagang matiyak na makakapagtapos sa pag-aaral at magiging malakas at malusog yung pong kanilang mag-anak. Sec, ayun nga po, nabanggit niyo naman kanina na nakapag-usap na po si Secretary Gatchalian and si Senator Erwin Tulfo. So, na napagkasunduan na ba na okay, hindi na pinush yung idea na kailangan ng buwagin o yung posibilidad ng pagbuwag po sa 4Ps? Well, Ms. Cheryl, tayo naman sa DSWD, we're open to any amendments no doon sa Pantawid Pamilyang Pilipino Law o yung 4Ps Act, yung Republic Act 11310. Kung meron pong nakikita ang ating mga butihing mga legislators na maaring introduce ng mga amendments, ay bukas po ang departamento na makipag-diskurso, mag-provide po ng kinakailangan mga report, mag-participate sa mga ipapatawag na mga committee hearings para mas makapag-provide nga po tayo and makapag-contribute meaningfully in the improvement or the enhancement of the law. Kasi tayo naman po sa DSWD, we possess the same objective and yung hangarin po natin na talagang patulungan yung mga kababayan natin mga mahirap at makaalpas nga po o um, graduate from poverty. Of course, as lead in social protection, yan po talaga ang ating pinakalayunin. Kung kaya nga sabi nga po namin sa department, we're open to any enhancement sapagkat batid natin na kinakailangan mas maging responsive yung programa sapagkat 17 years na nga po ito na tumatakbo at batid natin na kinakailangan rin po na matugunan yung iba pang mga concerns ng ating mga 4Ps Mhm. beneficiaries. Si Congresswoman Laila De Lima po, gusto niya naman ay amyendahan yung batas para gawing needs-based yung ang pag-exit. Mas feasible po ba ito? Well, of course, kinakailangan talaga nating tingnan, Ms. Cheryl, una, yung datos natin. Ilan ba yung mga 4Ps beneficiaries nasa kasalukuyan ay nag-improve na yung level of well-being. Ilan sa kanila yung nasa level 1 pa din, level 2, and yun na, ilan na yung nasa level 3. Pangalawa, kinakailangan natin na makita din ano yung mga iba't ibang mga aftercare interventions o mga iba pang mga karagdagang tulong na dapat may ipabot sa ating mga 4Ps beneficiaries, especially those na hindi pa nga nag-improve yung level of well-being o hindi pa nakakarating ng level 3. In other words, Ms. Cheryl, mahalaga na umupo po tayo, maipresenta ang mga kaukulang mga impormasyon, ma-review yung implementation ng 4Ps, especially after nga po may isa batas ito. And then, marinig din po natin yung pong mga saloobin at kuro-kuro ng mga 4Ps beneficiaries themselves. We certainly believe na kapag nakalatag po lahat ng mga impormasyon na ito ay magiging maayos po yung diskurso
on the amendments ng 4Ps law. Mhm. Pero paano rin po tinutulungan? Kasi hindi lamang po cash grant ano nakukuha nila. Yung minsan may mga programa pa ang DSWD na kahit na nasa 4 piece na sila ay qualified pa rin sila doon sa iba pang programs, hindi po ba? That's correct, Ms. Cheryl. In fact, dito po sa amin sa Disaster Response Management Group, kapag ikaw ay naapektuhan ng isang disaster at talagang makikita naman na nasira ang inyong bahay, kayo rin ay tinutulungan ng DSWD. Hindi porket kayo ay tumatanggap na ng conditional cash grants ay hindi na kayo makaka-avail ng ibang services. Hindi po. In fact, mas kayo yung pina-prioritize po namin sapagkat kayo na kabilang dun sa mga pinakamahihirap na sektor, batid namin na mataas rin yung inyong risk, yung inyong mga vulnerabilities. At kapag may mga disasters, maaari pong mapalala yung estado po ng inyong buhay, yung level of well-being. Kung kaya nga po, we provide social safety nets para ma-caution kayo mula doon sa impact ng mga disasters o yung mga ibang mga events na nakakapagpalala ng kondisyon po ng inyong buhay. Kung kaya nga po, yung ating mga 4Ps beneficiaries nakakatanggap din ng mga family food packs kapag may mga disasters. Yung ating mga 4Ps beneficiaries nakakatanggap din po ng emergency cash transfer para po masuportahan yung restoration ng kanila pong mga nasirang mga tahanan o mga nasirang kabuhayan. Kasi, Ms. Cheryl, kapag mga ganito, dapat nakakaution nga po yung epekto ng mga disasters dahil ito pong pinakamahirap ang talagang tinitingnan natin na hindi lalo pang sumadsan yung kanilang estado ng buhay. Mhm. Okay. Okay, pag sinabi po kasing, okay, moving forward, paano po mas mapapabuti? Ano yung nakikita, ano yung mga napapag-usapan na, and I'm sure continuous discussion po ito na paano pa nga mas palalakasin at mas makakatulong po ang 4Ps sa nakararami sa mga kababayan nating nangangailangan? Kasi parang yung ano, like the 4Ps, 'di ba, may cash grant sila ngayon. In the middle or in the beginning po ba of the program na pagpasok ng pamilya ay sisimulan na rin na possible na mabigyan ng kabuhayan, ng livelihood program para din para din 'di ba pag nagsabay na and then eventually nakita na pumatok yung kanilang negosyo, mas maaga rin sila makaka-exit, mas may bagong pamilyang matutulungan. Actually, Ms. Cheryl, marami tayong mga ginagawa ng mga activities, engagements with various government agencies para talagang mag-converge Yeah. yung ating interventions at i-focus natin yung tulong na nararapat para sa ating pong mga 4Ps beneficiaries. Let me cite as an example yung pong ating recent engagement with TESDA. Yung TESDA po magpo-provide o ipa-prioritize yung ating mga 4Ps beneficiaries na mag-exit sa program para sa kanilang mga skills development activities, yung kanilang mga trainings na mag-i-issue po ng mga sertifikasyon. Kasi mahalaga po yun, ni Cheryl, kapag sila ay mag-a-apply sa trabaho, dapat sila ay may mga sertifikasyon na ipapakita na nag-undergo nga sila ng mga capacity building activities. Kung matatandaan, in the previous months, nagsagawa tayo ng trabaho para sa 4Ps. This is again in coordination with another agency of the government, particularly Department of Labor and Employment. So tinuruan po natin sila na mag-apply sa mga trabaho na qualified sila. But this time around, meron na po silang mga sertifikasyon na iprepresenta sapagkat tinulungan tayo ng TESDA, sila ay trained. Meron din po tayong isang partnership naman with the DSUD. Kasi di ba, Cheryl, mahalaga, actually kabilang yan doon sa socio-economic indicators na tinitingnan kung meron bang tahanan, permanenteng tahanan itong ating 4Ps beneficiaries. Now, posible na rin yan na magkaroon sila ng kanilang owned houses sapagkat meron naman tayong partnership with DSUD na ipa-prioritize din yung ating mga 4Ps beneficiaries na eligible na magbayad o mag-avail noong pong housing services o housing program ng DSUD. Of course, mas mura po yung kanilang babayaran, but 'di ba sa ilang taon na sila ay magko-contribute o magbabayad ay magiging pagmamay-ari na po nila yung kanilang tahanan.
So these are just some of the engagements or partnerships that we've recently entered into na makikita natin na nagiging malaki yung ambag sa ating pong mga Forbes beneficiaries para again tuloy-tuloy yung improvement sa kanila pong estado ng buhay, Mhm. and kung magkaroon man ng mga risk o magkaroon ng mga crisis or disasters, ay hindi po basta-basta na sila ay babalik doon po sa level 1 or yung survival level, sapagkat meron na pong various support services na makakatulong po sa kanila. Asek, dito na po ako sa mga mensahe ng ating mga netizens po. Si Remy De Ramos Sevilla, sabi niya, gusto ko po sana mapasali sa 4Ps. Ano po ba ang requirement? Apat po ang anak at truck driver ang anak ko. Okay, sana po mapasama sila sa 4Ps. Yung anak niya ang gusto niyang maipasama. Pwede yun, 'di ba? Apat ang anak, tapos strike driver. Dun sa initial na details na mayroon tayo, may naibigay siya, ASEC, ano pa po ang kailangan? Okay. Mahalaga po, Ms. Cheryl, na siya ay na-enumerate at napabilang doon sa talaan ng mahihirap o yung listahanan. So, dapat po sila ay na-interview, na-assess, and then na-considera bilang mahirap na pamilya based on the indicators, of course, of the listahanan. Okay. Pangalawa, dapat meron pong anak 0 to 18 years old, and pangatlo, dapat sila ay willing na mag-comply doon sa specific conditions ng program. Mhm. Doon sa nabanggit niya, meron nga po siyang anak at mukha namang pong kabilang doon sa mahirap na sektor. Pero mahalaga kasi na siya ay napabilang sa listahanan. So, Okay. maaari po na pumunta sa pinakamalapit na tanggapan ng DSWD, and alamin po natin kung siya ay napabilang doon sa mga na-enumerate na mga Oo. pamilya. Kasi po hindi na mention ni Remy kung taga saan po sila. Ang DSWD po ba sa bawat local government ay pwede po meron po doong area mapupuntahan sila? Ang ating pong opisina ay meron pong mga field offices. Uh, Paari po silang magtungo doon. Kung hindi sa field office po natin, maaari naman po sa mga satellite offices ng DSWD. Iba po kasi yung tanggapan ng Local Social Welfare Development Office. Kasi tatandaan ni Cheryl, devolved po ang social welfare function sa mga local government units. But DSWD maintains field offices po sa iba't ibang mga regions. Pero yung pong mga nagbibigay sa inyo ng listahanan, di po ba mga ano rin yan, initially barangay? That's correct, Ms. Cheryl. Tayo ay nakipag-coordinate sa mga local government units up to the barangay level para po ma-identify at mapuntahan natin yung mga mahihirap na mga pamilya based still naman doon sa poverty statistics ng ating bansa, na kung saan nakita natin kung saan mataas yung poverty incidence. And then, nagsagawa po tayo ng interview, ng enumeration na tinatawag po natin. The latest that we did was in 2019. And then from there, ay in-encode po natin sumailalim sa Proximins test. It's a scientific tool na ginagamit nga po to identify kung sino ang mga mahirap na pamilya at kung saan po sila matatagpuan. Mhm. So, baka kasi na-interview sila, Ms. Cheryl, and then marami kasing ganyang cases, Ms. Cheryl, na na-interview sila pero dahil lumipat sila several years after, kahit napabilang doon sa programa, naging eligible, pero nung sila ay i-register na supposed to be, wala na sila, hindi na sila matagpuan doon sa kanilang barangay. So again, mahalaga po na matukoy natin kung kayo po ba ay napabilang doon sa talaan ng mga mahirap. So again, please visit yung pong pinakamalapit na tanggapan ng DSWD. Ayan po, Miss Remy. Ayan, sa pinakamalapit na tanggapan ng DSWD. Again, ulitin lamang po natin, marami kasing nagtatanong paano sila magiging bahagi. Yun pong kwalifikasyon, ano po yung mga qualification para maging maging bahagi ng programang ito? Unang-una po, dapat kayo ay nakasama sa listahanan or the National Household Targeting System for Poverty Reduction. Sa kasalukuyan, yan pa rin kasi yung basehan
sa pagtukoy nga ng ating mga 4Ps beneficiaries. But later on, Ms. Cheryl, gagamitin na natin yung community-based monitoring system o yung CBMS na isinagawa nga po ng mga local government units in coordination with the Philippine Statistics Authority. So yan na po yung magiging standardized targeting system. But for the meantime, ang ating po munang reference ay yung listahanan. Pangalawa po, dapat meron po kayong anak 0 to 18 years old or meron pong buntis na ina noong pong panahon na isinagawa yung enumeration. And pangatlo, dapat kayo po ay willing na mag-comply dun sa conditions po ng program. So yun po yung ating eligibility criteria. Okay. And then again, kung kunwari po ay mahirap sila. Meron silang 0 to 18 years old, willing silang mag-comply, pero hindi nga sila naging bahagi ng listahanan. So, DSWD na po sila didiretso or pupunta muna sila sa barangay para magtanong? Maaari na po silang dumiretso makipag-ugnayan sa DSWD kasi gaya nga po ng nabanggit ko, nais nating matiyak kung sila ay na-interview in the past, napasama doon sa isinagawa natin na enumeration. Okay. Kasi kung hindi naman, Ms. Cheryl, meron tayong mga isinasagawa nga na in the past we call it on-demand assessment, pero ngayon tinatawag natin na interview, verification, validation para makita natin kung eligible nga na mapasama doon sa programa. Okay. Mahalaga kasi is pasama kayo doon sa talaan ng mahihirap o yung listahanan po natin or dito nga po doon sa CBMS because even the law provides na dapat may ginagamit tayo na standardized targeting system. Si Luz V. Gabiana, malaking tulong po itong 4P sa aming mahihirap, lalo na sa tulad ko. Pero sabi naman ni Dar Zulweta, dyan nagiging tamad ang mga recipient dahil hinihintay na lang yung ayuda na yan. Ano pong nyo doon, reaction nyo? Unang-una, nais natin i-correct hindi po ayuda yung natatanggap ng ating mga 4Ps beneficiaries kasi meron pong conditions. May kapalit po yung tinatanggap nila na conditional cash grants. At ang kapalit niyan ay tinuturuan natin sila na bigyang pagpapahalaga ang edukasyon at kalusugan. Ulitin po natin, kinakailangan mag-aral ng mga bata, kinakailangan magpa-check up ng mga bata. Gayun din yung mga buntis na ina at yung mga bagong panganak na ina. Gayun din po, may buwan ng pagpupulong na kinakailangan pong mag-attend ng ating mga 4Ps beneficiaries. Dito tinuturuan po natin sila ng iba't ibang mga impormasyon na naglalayon nga po na mag-promote ng behavioral change, na bigyang pagpapahalaga ang pamilya, bigyang pagpapahalaga ang relasyon ng bawat miyembro ng pamilya. Gayun din po yung values formation and para talagang makapacity at ma-empower natin yung ating mga 4Ps beneficiaries. Pangalawa, aside from the yung sinabi nga natin na may conditions kasi yan, kaya hindi siya, we don't call it ayuda, but instead we call it conditional cash grants. Pangalawa po niyan, hindi po natin tinuturo ang maging tamad yung ating mga 4Ps beneficiaries. In fact, kinakapacitate nga natin sila at binibigyan ng, gaya ng nabanggit ko kanina, we are now working with TESDA para ma-prioritize sila na magkaroon ng mga skills training, mabigyan ng sertifikasyon after attending yung mga capacity building activities sapagkat tinuturuan natin sila na magkaroon ng trabaho. Kasi yung pong conditional cash grants na tinatanggap nila, magkano lamang po yan. And alam nila na dapat yan ay gamitin para sa pag-aaral o tustusan yung pangangailangan sa pag-aaral ng ating mga 4Ps beneficiaries. Yes, libre naman po ang edukasyon, but tandaan po natin, may mga asignatura sila, may mga proyekto na kinakailangan pong bagastusan din, may mga uniforme na kailangan ding bilhin. So, ito pong tinatanggap nila na conditional cash grants ay ginagamit po para dyan. At lagi silang pinapaalalahanan na para talaga sa pangangailangan ng mga bata, yung pong conditional cash grants. Tinuturuan natin sila na maghanap buhay pa rin po para naman matustusan yung iba pang pangangailangan ng kanilang pong pamilya. May mga mensahe po kasi na parang lumalabas na tanggap na lamang ng tanggap na hindi naman po, tama ba ako, Asik, na hindi naman porket bahagi ka ng 4Ps, walang may trabaho sa pamilya. Meron ding mga trabaho po itong mga ito, hindi lamang sapat para
siguro kailangan ng tulong para regular na makapasok yung kanilang mga anak sa eskwelahan. Tama po. Kasi yung pong mga mahihirap na mga pamilya, meron din ibang pong pinagkakagastusan. Hindi lamang po yung pangangailangan ng kanilang pong mga anak. Meron din pangangailangan sa pagkain, pangangailangan sa tirahan, especially kung nagre-renta po sila ng kanilang, o nagbabayad po sila ng kanilang inuupahang mga bahay. And all other expenses na nangangailangan nga rin po, no, nagre-require na dapat may hanap buhay o may pinagkakakitaan din yung mga 4Ps beneficiaries natin. Again, kasi yun po yung conditional cash grants ay para po sa pangangailangan sa pag-aaral ng Mm. ating pong mga. Ito po si Rovlin Tibay ay Asek sabi niya, ako po ay nasa listahan ako noong 2019 pa sa 4Ps. Hanggang ngayon hindi pa rin ako nakakapasok. Well, if that's the case, kinakailangan po nating malaman ano yung kadahilanan kung bakit hindi po kayo na i-register sa program. Ito yung isa sa mga examples na sinayad ko kanina, Michelle, kung matatandaan po nyo. Maaaring kasi nung nagsagawa tayo ng community assembly sa kanila pong barangay, hindi po siya nag-appear o hindi po siya nagpunta. Baka lumipat ng kanilang tirahan. Kaya po kinakailangan na pumunta po kayo sa DSWD or magpadala po ng mensahe, get in touch with us so that we could verify in our system. Kasi kung lumipat po kayo ng inyong pong tahanan, kinakailangan ma-update rin po sa aming system because we will enroll you doon sa lugar na kung saan ngayon, doon na kayo ngayon nakatira. Ito panghuli na lamang po si Joanne Donor Lacandula. Sana po lahat pwede makasali kapag ang sahod ay maliit. Opo, kagaya namin. Meron po akong 3 nag-aaral pero hindi po kami nakasali dyan. Paano po ba? Sana mapansin ang message ko. Yun nga po, punta muna po kayo sa inyong barangay, tanungin lamang po. Pero kung hindi nga po kayo naging bahagi, sabi naman ni Asek Dumlao na kung sa tingin nyo po ay qualified po kayo, yun, willing kayong sumunod dun sa mga kondisyon, meron po kayong nag-aaral pa, or basta may anak kayong 0 to 18 years old, nagkaroon lang ng problema marahil sa listahanan, or minsan kasi doon nagkakagulo yung sa listahanan na yan eh. Para maklaro nyo po, pwede po kayong dumiretso sa kahit saang opisina na sa field office or satellite office po ng DSWD. Nationwide po yan, di ba, Asek? Ay, nawalan po kayo ng audio. Ayun po, okay po. Yes. Dagdag ko rin po na hindi nangangahulugan na kung kayo ay hindi napasama sa 4Ps ay hindi na kayo pwedeng tulungan ng ating pamahalaan. Hindi po. Usually kasi may mga lumalapit at pag ine-explain po natin na kaya hindi eligible sa programa is because hindi nga po sila napabilang doon sa listahanan. But they would insist nga na kailangan rin nila ng tulong. You know, we have other programs and services na maaari nyo pong ma-access. Meron tayong tinatawag na referral services na kung saan pwede namin kayong i-refer sa iba pang mga programa para naman ma-avail nyo po yung ibang tulong ng ating pong pamahalaan. Nandito po ang DSWD. We're deeply committed in ensuring na yung pong appropriate program or service ay ma-extend po sa inyo para po mabigyang tugunan yung inyong pong pangangailangan. Marami pong salamat sa inyong oras, Assistant Secretary Irene Dumlao ng DSWD.